Magandang araw sa ating lahat. Ito may ni-repair tayo. Concert AV502 power amplifier. Ang problema nito, malakas yung ugong pag ikinakabit na yung speaker. So, lahat po yan na terminals malakas yung ugong. Tapos, nung mag-check tayo sa output niyan, wala namang DC output na masusukat. So, nag-measure din tayo ng bias voltages ng mga power transistor. Yan naman po ay okay. So, ang ginawa natin, tinanggal po natin yung input. Okay, ito. Mula yan sa tone control. Para ma-isolate natin saan nga ba nanggagaling yung problema. So, ayan. Nung ma-isolate natin yung tone control mula sa main amplifier, nag-turn on tayo. Okay? Tapos, ikinabit natin yung speaker. Ganun pa rin umuugong. So, ang kadalasan nagiging sira niyan o yung nagiging problema ay dito sa main amplifier. Kadalasan yan, yung dalawang filter capacitor. Malamang yan ay kinakalawang o di kaya may loose connection. Kagaya nito, oh, ayan. Parang loose connection yan. So, gagawin natin, tatanggalin natin itong main board ng power amplifier, tapos tingnan natin. Ito na, natanggal na po natin yung board ng amplifier. Tapos, kung titingnan natin dito sa may banda ng capacitor, yan naman po ay nakahinang, pero meron loose connection. So, bago tayo magtanggal ng capacitor, i-discharge muna natin. So, gumamit tayo dyan ng plug nung soldering iron. Yan po yung ating ginamit na pang-discharge. Para po hindi tayo magkaroon ng electric shock. Ayan. So, yan. Chine-check natin dito yung problema. Ayan, oh. Kung makikita natin, yung banda na yan, umaangat, oh. Ginagalaw-galaw ko po yung capacitor dyan sa ibaba. Tapos, kung titingnan ninyo, ayan, oh. Yan. Yan yung problema kung bakit malakas yung ugong na maririnig sa speaker. So, ito, nagtanggal na tayo ng capacitor. Kung tingnan natin, okay pa naman. Wala namang kalawang. Okay? Hindi naman yung kinalawang. Okay? So, naninilaw lang yan dahil sa flux. Okay? Sa solder flux. Pero hindi po yung kalawang. So, ibig sabihin, okay pa itong capacitor. Gagawin natin, ihinangin lang natin ito ng mabuti. Tapos, ayan, oh. Yung kinakabitan ng isang capacitor, yung PCB pad or track kung tawagin, yan po ay natanggal. Okay? So, dito, ikinabit na natin ang capacitor at hininang natin ng mabuti. Ayan, o. Ganyan po yung ating ginawa. Okay? So, pagkatapos natin mahinang yung capacitor, okay, ito na po, na ibalik na po natin yung mainboard ng amplifier. Bali, uulitin ko yung naging problema nito, ugong, umuugong yung speaker. Pero normal yung mga bias voltage sa mga power amplifier na yan. So, pag ganun na normal yung bias voltage, ang kadalasang sira niyan, gaya ng sinabi ko kanina, ay dito sa dalawang filter capacitor. Nung chinek natin, nakaangat na pala yung isang terminal dahil
nagkaroon ng loose connection doon sa PCB track. So ito na, naibalik na natin, na hinang na natin ng maayos at i-testing na natin kung okay ba itong ating ginawa. So i-turn on natin. Yan, okay na. Yan po ay may input signal na mula dyan sa cellphone. Tapos ito na, increase natin yung volume, ganyan na. Ayan. Kung maririnig ninyo, okay na yun. Ayan. Okay na siya. So, ilipat natin sa kabilang channel. Ayan, okay na siya. So, hanggang dito na lang itong ating video tutorial. Kung nagustuhan niyo itong video, paki-like at share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, maaari po lamang ay hilingin ko yung pag-subscribe at paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.